Praise the Lord. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Yes, tignan po natin muli yung ating mga katabi. Gaya ng sinasabi ko, mayroon bang pagbabago? Ganun pa rin. Amen. Dahil araw-araw may binabago ang Diyos sa mga buhay natin. Amen. Bago po tayo pumunta dito po sa ating meditation about the message of God, can we bow and pray? Panginoon, salamat po sa umagang ito, Diyos. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon, na tunay, Panginoon, na walang pagbabago, O Diyos. Lalong-lalo na ang iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa oras nito, Panginoon, sa aking mga kapatid dito, O God, nawa, Panginoon. Buksan mo po ang bawat puso, ang bawat isipan, Panginoon, upang ang mga salita mo na kanilang marinig, Panginoon, ay magkaroon ng kapangyarihan, O Diyos, sa bawat buhay nila. Panginoon, sa oras nito, Panginoon, ako'y nagpapakumbaba, Panginoon. Gamitin mo ko bilang daluyan ng iyong pagpapala, O Diyos. At sa oras nito, Panginoon, anumang gawa ng diablo, Panginoon, ay aming pong pinapalayas sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan po ng pag-ibig, it is easy to us para umibig tayo. Lalong-lalo na kung ito ay gumawa ng kabutihan sa atin, di ba? O lalong-lalo na, especially kung ito ay nakagawa ng magagandang bagay sa buhay natin. Napakagaan na mahalin ng isang tao, lalong-lalo na pagka nakakitaan mo siya na okay sa iyong taste. Ibig sabihin, hindi mahirap mahalin dahil magkasundo kayo, at the same time, magpapalagay ang loob kayo. Amen? Sa mga kababaihan dito, yung mga singles, saka yung mga kalalakihan, mahirap bang mahalin? Kung halimbawa yung lumiligaw sa inyo ay caring, di ba? Gentleman, at higit sa lahat, it easy to love yung guy na yan kung ito ay pugi, maganda, di ba? At higit sa lahat, kung ito ay may tiyadeng, ibig sabihin mayaman. So, hindi mahirap, di ba? Hindi mahirap kasi nandun na lahat eh. Sa mga may asawa naman, kung halimbawa yung asawa mo, mahirap bang mahalin kung ito ay responsible, yung caring din, yung matapat sa'yo, di ba? Lalo na, lalong-lalo na, kung ang asawa mo, pagka sinabi mo, bill mo ko niyan, bunot ka agad. Mahirap bang mahalin yun? Hindi, di ba? Kaya sa opisina naman, dali natin sa opisina. Kung ang boss mo ay laging nakasmile sa'yo, tapos meron pang sense of humor, di ba? Madaling pakisamahan. Di ba? Tapos yung ka-churchmate mo, kung lagi kang iningitian, pag-araw ng Biyernes o nagsasalubong kayo, para bang napakagaan na siya ay mahalin. Di ba? Pero, paano kung kabaligtaran naman ito? Yung asawa mo, ubod ng tamad, batugan, irresponsable, di ba? Hindi matapat sa iyo. Mahirap ba siyang mahalin? Question mark sa inyo yan, ha? Tapos yung boss mo, masungit, laging mainit ang ulo, mahirap ba siyang pakisamahan? So all of these things, kung isasummarize mo ito, there will be a big question sa atin to response. Di ba?
napakalaking question mark sa atin, sa buhay natin. Kung ang taong ito, in a negative way, kaya pa kaya natin siyang mahalin? So, our message today ay pinamagatan kong how to love our enemies. Napakasimple, how to love our enemies. Simple ba sa atin yun? To love your enemies. So, ang scripture natin, makikita natin sa Luke 6:27-28. But I say to you, who hear, love your enemies. Sabi, do good to those who hate you. And 28, bless those who curse you. Pray for those who abuse you. Parang mahirap. Diba? Lahat nandyan. Mahalin mo yung kaaway. In our text, there are four main major points to be meditate. Ang una, love your enemy. Sa dictionary po, ang sabi rito, yung meaning po ng enemy is one who feels hatred towards, intends injury to, or opposes to the interest of another. Clearly, the Lord Jesus saying, love your enemies. Then He gave further explanation, illustration how to do it. It is a direct command. No condition attached. Wala pong kondisyon. Ito po ay isang direct command na sinabi ng ating Panginoon. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon, love your enemies. Love your enemies if or when. Hindi po sinabi yun. Kasi po, sa atin, minsan pagka sinabi mong love your enemies, may kondisyon. Kailangan lumuhod muna sa aking harapan bago ko siya mamahalin. Di ba? But God said, love your enemies, period po ron. Direct and specific instructions. Siyempre, kung tayo magtatanong sa Diyos, ano itatanong natin? Di ba? Sabi natin, Lord, seryoso ka ba sa sinabi mo? Lord, seryoso ka ba kung ipaghahain ko ng kape yung boss ko, na ubod naman ang sungit? Buti, kape, merong lason. Di ba? O rasido. Lord, seryoso ka ba na ipaghahain ko itong batugan kong asawa, itong responsible kong asawa, ipaghahain ko yung pagkain? Buti, meron ding lason. O Lord, kapag may bumato sa akin, tinamaan ako, sabi mo, hindi ako magre-react. Bagkus, batuhin ko siya ng tinapay para may makain. Alam mo, isa lang ang sagot ng Lord dyan eh. Sabi niya, anak, seryoso ako. Period. Gawin mo na mahalin ang iyong kaaway. Yung pinakamahirap sa isang tao po, alam nyo, yung mahalin ang kanyang kaaway. Kahit na Kristiyano tayo, nahihirapan tayong mahalin siya. Lalong-lalo na kung ang pinaghugatan nito ay malalim. Di ka sa tao yung mahirap magpatawad, mahirap magmahal kung siya'y nasaktan. Natural lang sa tao na siya ay, pag siya'y inaway, aawain din. Di ba? Sabi nga, lintik lang ng walang ganti. Sabi ng tao. Pero sa isang Kristiyano, hindi natural na ikaw ay makipag-away. Kundi, bagkus sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. But, sino ba yung Sino ba yung mga natin? Kaaway natin. Aside from Satan, alam natin, kalaban natin yan, si Satan. Sino pa yung mga kaaway natin? Ha? Sarili? Ito yung mga close sa atin. Yung close sa atin, yung nagiging kaaway natin. Pamilya natin, di ba? Mga kaibigan natin. Ito yung mga nagiging kaaway natin.
Ang sabi sa Matthew 10:35-36, "For I have come to turn a son against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be members of his own household." So ibig sabihin, mga pamilya din natin, malapit sa atin, mga kaibigan natin, ang mga nagiging kaaway natin. Di ba, karamihan sa mga binan na babae, at saka yung asawa mo, binan na babae, halos minsan hindi nagkakasundo. Madalas, di ba, marami. Hindi nagkakasundo. Bakit kaya nag-aaway ang pamilya? Ang sabi ng ating Panginoong Yesus dito, dahil kay Kristo. Okay, nag-aaway dahil sa kayamanan. Isa yun eh. Pero ang mas mabagat, nag-aaway sila dahil kay Kristo. Ano bang ibig sabihin nito? Kung halimbawa si kuya naging born again, aawayin ng tatay. Bakit ka umalis sa ating reliyon? Nagkukulang ba ang Diyos sa iyo? Bakit ka umalis? Kung sa halimbawa si ate naging born again din, kaaway niya yung nanay niya. Hindi na sila magkasundo. Alam niyo po, isa lang kung bakit nag-aaway ang sa pamilya. Because we are already associated with Christ. Nakipag-isa na tayo kay Kristo. Kaya, ang ating pamilya ngayon, kalaban tayo. Maging sa mga simbahan din, naroon ang mga awayan, di ba? Hindi nawawala yan eh. Hindi na tayo lalayo. Dito mga sa simbahan, meron din mga awayan yan eh. Kahit magkakapatid sa church ay nag-aaway. Meron din sa atin ngayon na hanggang ngayon, meron ka pang away. Aminitin natin mga kapatid, tayo nagkakaroon ng lihim na kaaway. Bakit ko sinabing lihim na kaaway? Kasi maaaring ikaw ay nasaktan dun sa kanyang sinabi, maaaring ikaw ay nasaktan dahil dun sa kanyang ginawa. Sa kanya wala yon, pero ikaw, meron, nakatatak dito sa puso mo. Kaya dito, nagkakaroon ka ng bitterness sa isang kapatid. Mapapansin mo naman eh. Sa iyong sarili, mapapansin mo. Sa kanya, hindi niya mapapansin kung nasaktan ka o hindi. Baka sa kanya, wala yun eh. Pero sa iyo, mapapansin mo. Paano natin mapapansin sa sarili natin? Unang-una, of course, nasaktan ka, anong gagawin mo? Iniiwasan mo. Di ba? Iniiwasan mo. Pangalawa, nandiyan na yung pagkainis mo kapag nakikita mo siya. Kapag araw ng Friday nakikita mo, para bang nasisira na ang araw mo kapag siya ay nakikita mo dahil naiinis ka. Pangatlo, pagkatapos ng iniwasan mo siya, pagkatapos na naiinis ka, pangatlo, ito yung pinakamalaki na problema, nawawalan ka ng pag-ibig sa kanya. Yung dati mong pag-ibig, yung dati mong closeness dahil sa nangyaring ito, nawawala na yun. Ibig sabihin, in short, nagiging kaaway mo na siya. Amen? Mga kapatid, kami po yung mga pastor, sila po yung mga leaders or elders ng church, hindi nakikita kung ano laman ng puso mo. Hindi po namin alam kung may galit ka sa kanya o meron. Tanging ang Diyos ang nakakita sa puso mo. Wala kang malilihim sa Diyos. Sa amin, madidinay mo. Makita namin masaya ka, pero nung malaman na meron palang galit sa puso mo, umiyak ka na lang. Mga kapatid, ang sabi sa Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. Kung ano yung itinanim, sabi rito, share mong aanihin. Yun yung magiging reward mo. Kung halimbawa, mabubuti yung mga itinanim, mabubuti rin ang yung aanihin. Kung masama, ay masama. Maaring tinutukoy ng Diyos dito, naggantimpala sinasabi rito ay isang blessing sa iyo. Ang blessing na sinasabi rito, yung
God will put you more in your heart na pag-ibig. Pupunuin ng pag-ibig ang puso mo upang maibig mo ang iyong kaaway. Amen? Or in the other side, meron ng mga blessing. Ang reward na sinasabi dito, yung reward mo sa heaven. Why is so difficult to love your enemy? Bakit po kaya napakahirap na mahalin natin ang ating kaaway? Minsan nga, meron pang mga arbiter dyan. Di ba? Meron pang tagapamagitan. Tapos, hindi rin nangyayari. Kahit na may namamagitan, nandun pa rin yung galit or kaaway mo. Kaya tayo nahirapan mga kapatid. Una, because it requires a tremendous change in our hearts. If nothing changes in your heart, never mo siyang maibig yung kaaway mo. Kailangan mayroong pagbabago muna sa puso mo. Unang baguhin mo yung puso mo. Tapos, susunod, yung maibig mo, yung iyong kaaway. Pangalawa, kaya tayo nahihirapan mga kapatid, alam nyo, tumitingin ka dun sa taong gumawa ng masama sa iyo. Kaya hindi mo siya maibig dahil tumitingin ka sa kanya. Mga kapatid, kapag tumingin ka sa kanya, never mo siyang maibig. Kasi nakikita mo sa kanya yung ginawa niya sa iyo. Amen? Saan ka titingin? Sa Panginoon. Kinakailangan tumingin ka sa Panginoon, ang Diyos ang bahala sa iyo kapag tumingin ka sa Panginoon. I believe, gagawa ng paraan ng Panginoon upang maibig mo ang iyong kaaway. Alalahanin natin mga kapatid, minsan naging kaaway tayo ng Diyos. Ang sabi sa Romans 5:10, for if we, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son. How much more, having been reconciled, so we have been saved through His life. Kaya, kagaya ng Diyos, kaaway tayo dati, ngayon minahal tayo dahil sa Kanyang pagmamahal. Dapat gawin natin mga kapatid. Amen? Amen? Another one is, do good to those who hate you. When somebody hates you, ibig sabihin, may mga taong kapag ikaw ay kinamumuhian ng isang tao, ibig sabihin, merong galit sa iyo o meron kang ginawang hindi maganda. Pero dito sa talata na sinabi ni Jesus, iba yung dahilan kung bakit kayo kinamumuhian. Kaya sabi niya, do good to those who hate you. Ibig sabihin, iba. Bakit tayo kinamumuhian? Ano ba yung rason kung bakit tayo kinamumuhian? The only reason why they hate us because of being associated with Christ. Again, associated with Christ. Yung pakikipag-isa natin kay Kristo, kaya namumuhi sila sa atin. Sabagay, hindi naman nakakapagtaka eh. Ang sabi ng Panginoon dun sa John 15:18-19, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it will love you as its own. As it is, you do not belong to the world. But I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Sabi ni Jesus, bago pa kayo kinamumuhian, ako muna yung kanilang kinamumuhian. At isa pa sabi niya, hindi na kayo taga-sanlibutan at sila ay napupunta sa inyo dahil pinili ko kayo. Ito yung dahilan, kaya yung mga kaibigan natin, mga kapamilya natin, ay namumuwi o naasar sa dahilan tayo nakikipag-isa kay Kristo.
Iba na yung dinadaanan natin o nilalakaran natin. Before, kasama natin naglalakad sa mundong ito. Pero nung pinili tayo ng Diyos, nagiba na ang ating daan na tinatahak. Ibig ko sabihin dito mga kapatid, magmula nang magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin, nilipat tayo mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya ito yung mga dahilan kung bakit namumuhay sila sa atin. Dati, kaisa natin sila, di ba? Kaisa natin sa paglakad sa mundong ito. Pero, nung tayo mahiwalay sa kanila, namumuhay sila dahil sa nasisinagan na sila sa mga maling gawa. Alimbawa po, yung sa mga patay sindi na ilaw, dun sa atin, yung mga, sabi natin, mga clubhouse. Pagka merong raid, di ba? Makita natin sa TV eh. Pag binuksan ng mga ilaw, nakatakip lahat ng mga yung mukha. Bakit? Nahiya sila. Ganon din sa atin. Maraming umiiwas sa atin. Mga kaibigan natin, close friend natin, yung mga pamilya natin. Maraming pang umiiwas dahil nasisinagan sila sa ilaw na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Totoo ba yun? Nasisinag sila sa ilaw na binigay sa atin ng Panginoon? Konti lang ha. Mukhang dim yung yung ilaw natin ha. Kailangan, yung ilaw natin sa ulo talagang nagniningning. Wala akong pinapatamaan ha. Sabi ko magniningning yung ilaw natin dito. Kinakailangan. Mga kapatid, Kristiyano na tayo. Kinakailangan magningning ito. Huwag natin pabayaan na ito ay pakurap-kurap na lang ng ano. Ano ba yun? Yung kanyang kaningningan. John 3:20 sabi, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. Amen. Sabi nito, ang gumagawa ng masama ay ayaw ang ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang gawa. That is why the reason they hate us. But sabi ng Panginoon, but nevertheless, we should love and do good to them whatever they done to us. Ano man ang ginawa nila, kinakailangan gumawa pa rin tayo ng kabutihan sa kanila. The next one is, bless those who curse you. Curse. Sabi, curse is opposite of blessing. Ang meaning po ng curse, this verse, is sometimes violates law, especially about religious matters. Sa interpretasyon ko po rito, dito sa verse na ito. Maraming ibang kahulugan po ng curse dito, pagsumpa, paglalait, pang-alipusta. I believe with this word na sinabi ng Panginoong Hesus, ang ibig sabihin ng curse dito ay hindi yung sinumpa ka dahil may nagawa kang kasalanan. For what Jesus emphasized here is to bless the one who against you. Again, isa lang naman kung bakit tayo sinusumpa. Being associated again to Christ. Amen? Masakit. Kapag tayo pinagsasabihan ng masasakit na salita, di ba? Yung nilalait tayo, sinusumpa tayo. Especially, masakit kapag mismong pamilya mo ang magsusumpa sa'yo, maglalahid sa'yo. Amen? Nakaka-relate si kapatid. Alam niyo po, nakakalungkot isipin, mismong magulang o kaibigan ang magkakars sa atin. Dahil lang sa pagtalikod natin sa dati nating paniniwala. Dahil lang sa pakikipag-isa natin kay Kristo.
Alam niyo po kapatid, minsan may mga kapatid na tumitigil mag-church. Dahil, ang dahilan bakit siya tumitigil po, alam niyo, minsan dun sa banta or takot sa kanyang mga magulang. Kaya minsan makikita mo siya rito, unti-unti nawawala siya. Ibig sabihin, sinunod niya kung anong gusto ng kanyang mga magulang. Maring nangangamba siya, baka itakwil. Ganun naman ang panakot eh. Tatakwil ka eh. Kung hindi ka bumalik dito sa ating pananampalataya, out ka sa bahay na ito. Punta ka kay bahay ni kuya. Ganun ang panakot. Kaya minsan nakikita natin sa ating mga kapatid, nawawala sa church. Hanggang tuloy nang wala. Dahil sinunod niya kung ano yung nais ng kanyang mga magulang. Mga kapatid, kung sino man dito, yung nakakaranas o may karanasan, isa lang ang masasabi ko, magpatuloy ka kung ano yung sinimulan mo sa Panginoon. Amen? Huwag kang magpapa-epekto dun sa sinasabi na o banta ng ating mga magulang, ng ating mga kaibigan. Alam niyo kapatid, kapag nagpatuloy ka sa Diyos, ano yung pangako ng Diyos? Kung ikaw ay manampalataya, buong sambayanan mo ay maliligtas. Antayin mo yun mga kapatid. Antayin mo sila na makasama mo rin sila sa pagpupuri sa Diyos. There is a time. Huwag mo sabihin, naiinip na ako. Hindi. Kulang pa ang iyong panalangin sa Diyos. Basta tanggawin mo kapatid, sundin mo yung utos ng Panginoon, i-bless mo sila, huwag kang magsawa ng paggawa ng mabuti sa kanila. Panghawakan mo ito yung pangako ng Diyos, doon sa Deuteronomy 31:8. Be strong and courageous, do not fear, or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Sabi ng Lord, di kita iwan, may pababayaman. Kaya huwag kang matakot sa kanila, mga kapatid. Kung ikaw man ay nakakadanas ng ganito, huwag kang matakot. Antayin mo yung pangako ng Diyos. Makakasama mo rin sila. Amen? When you think of the person who is slandering you and saying untrue and nasty things about you, find a ways to work blessing into your thoughts. Speak blessing aloud. Don't think away against them. Hindi yung sinumpa ka, susumpain mo rin siya. Gaganti ka. Alam mo kapatid, kahit pinagmalupitan tayo, nilalait tayo, pinagsasabihan ng masama, don't throw their words back to them. Huwag nating bato muli kung ano yung mga sinabi nila. Ang sabi sa Romans 12:14, bless those who persecute you, bless and do not curse. Mga kapatid, we can do all this if God really changes our hearts. Amen? And there is no reason if God changes our heart na hindi natin maibig yung mga kaaway natin. Jesus teaches us to do this kasi ano na ito sa Kanya likas na sa Kanya. Yung magmahal kahit sino pa. Kaya kinakailangan gawin din natin. Amen. Isa lang yata naging kanina. And it is important for us to bless people. Bakit? Because kailangan nila ito yung blessing natin If God given an authority to bless people, and this authority mayroong power. Amen. Kung nag-bless ka ng isang tao, mayroong power yon. Hindi babalik sa iyo nung na walang magandang sagot kapag nag-bless ka ng isang tao.
So it is very important to bless people or to our enemy. Genesis 27:38. Esau. Ano ba naman? Hindi yung ano yun, hindi yung isaw ha. Kumain ng isaw. Sabi ko kay Madel, ano ba yan? Isaw o no? Esau. Esau said to his father, "Do you have only one blessing?" Sabi rito, "My father. Bless me too, my father." Then Esau wept aloud. Ganito kahalaga yung blessing. Na kung saan si Esau ay nagsusumamo sa kanyang tatay na si Abraham, tinatanong kung isa lang ang blessing. Kung isa lang yung blessing niya. Kasi alam ni Esau kung ano ang kahalagaan ng blessing kapag nag-bless ka ng isang tao. If you release the word bless to your enemy, I believe there will be a changes. Meron pong pagbabago. Sabi niya, bless mo ang iyong kaaway. Ibig sabihin, to bless him, sabihin mo lahat ng magagandang bagay para sa kanya. Hindi yung mga negative na sasabihin mo sa kanya. Kasi yung mga positive na sinabi mo sa kanya, mga mabubuting bagay na sinabi mo sa kanya, ang Diyos mismo ang kikilos. Kaya, kahit gaano man kasama, sagad man sa buto ang ginawa niya sa iyo, kapatid. If you bless this man, mayroong pagbabago sa kanya. Ang sabi sa 1 Peter 3:9, "Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing." So, ibig sabihin, huwag natin gantihan ng masama ang masama. Bagkus, gantihan natin ng kabutihan. Magkakaroon tayo ng blessing sa ating buhay. Another one is, pray for those who abuse you. It means pray and intercede those who abuses us. Alam niyo po, meron tayong attitude kapag nagpipray tayo. Mostly, nagpipray tayo, pinagpipray natin yung mga pastor natin, yung nagbigay ng ulam sa atin nung isang araw. Diba? Bless you, bro. Amen. Diba? Nasa kaligitnaan ka na, sinabi mo na lahat, pero nasabi mo yung isa, Lord, hindi ito. Pass mo na ito. Diba? Kinakaligtaan natin yung pag-pray sila, yung mga kaaway natin. Nag-iisip ka pa eh. Sabi ng Lord, bilisan mo. Iniisip mo pa kung sasabihin mo eh. Ito kaya ay nakakalimutan mo or intentionally you forget to pray dahil sa kanyang pag-aabuso sa iyo. Alam niyo mga kapatid, kapag ganito ang attitude natin, wala tayong pinagkaiba sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi naniniwala sa Diyos. Kung ang mga prayer natin, ang mga attitude natin prayer ay ganito, wala tayong pinagkaiba. Yes, masakit. Masakit ang kanyang ginawa, ang kanyang paglalait, ang kanyang pang-aabuso sa inyo. Pero kung talagang nasa puso mo ang Diyos, walang mahirap na siya ay ating ipanalangin. Ang sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthened me. So kaya natin gawin dahil kay Kristo. Ano yung mga kapatid? Isa lang ang gusto nang ipaabot sa iyo ng Diyos, sa atin. Kung bakit sinabi niya yung pray for those who abuse you. Una, gusto niyang ipakita sa iyo na ang taong naambuso sa iyo ay mahal niya. Mahal niya yon. Gusto niyang ipakita, kaya sabi niya, pag pray mo, sino bang sasabihin niya? Yung mga
nasa sanlibutan, ipag-pray mo siya, sabi niya, hindi, tayo mga Kristiyano. Kaya sinabi niya ito. Pangalawa, maaaring sa mamagitan ng panalangin mo sa Kanya, or I believe na ang Diyos ay babaguhin ng taong yon. Kaya sinabi niya sa iyo, ipag-pray mo siya. Alam ko, babaguhin ng Panginoon ang taong umabuso sa iyo. Kahit gaano man kasakit ang ginagawang pang-abuso sa iyo o panglalait sa iyo, huwag mo silang kalimutan, mga kapatid, na ipag-pray. Huwag kang magsawa na mag-pray sa Kanya. Kahit inaabuso ka pa, pag-pray mo. Yan ang utos ng Diyos eh. Gaya ng ginawa ng ating Panginoon, so dapat kinakailangan tularan siya. Alam niyo, sa Luke 23:34, sabi rito, Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. Alam niyo ang ating Panginoong Yesus, physically, he was tortured, kicked, mocked. Sinaktan siya talagang kalunos-lunos pag nakita mo ang ating Panginoong Yesus. Pero, ni isang salita na against doon sa mga nagtorso sa kanya, ay wala kang nakita sa Bible o maramdaman. Ibig sabihin, ganun ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Dapat ganun din ang dapat natin gawin na pagmamahal sa mga kaaway natin. Another biblical example, yung kay Stephen. In Acts 7:59 to 60, they kept on stoning to Stephen as he called out to the Lord, Lord Jesus, receive my spirit. In verse 60, he knelt down and cried out in a loud voice, Lord, do not remember this sin against them. He said this and he died. Tingnan niyo po, binabato na siya. Pero, ano pang iniisip niya? Sabi niya, Lord, do not remember this sin against them. Tingnan niyo po. Sa atin kaya, pag binabato na tayong gano'n, anong kaya mo? Gagawin natin. Ano kaya yung pagpe-pray mo sa kanila? Panginoon, tulungan mo, pinapatay na ako, patayin mo sila. Di ba? Gaya nung prayer sa Psalm, pulbusin mo sila, Panginoon. Mga kapatid, ang mga dinadanas natin ngayon, kukunti lang. Yung mga dinanas ng mga apostoles ng mga nakarang panahon. Ang sabi sa Luke 6:35-36, But love your enemies and do good and lend expecting nothing in return. And your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He Himself is kind to ungrateful and even men. Be merciful, just as your Father is merciful. Mga kapatid, I'm not saying it is easy to love your enemy. My point of view is show a reason why we are getting difficulties to love our enemies and what is the solution so that we can follow Christ. Kaya kung aawain mo yung asawa mo o magulang mo, bago ka sumigaw, tanungin mo ang iyong sarili. Ask yourself, ano ba ang kaibaan na gagawin ko sa gagawin ng isang hindi tagasunod ni Kristo? Compare. O kung may naiinggitan, o may naiinggit ka sa trabaho, o naiinggit sa trabaho, o naninira sa iyo, tanungin mo ang iyong sarili. Paano mo makikita ang kaibahan ng isang Kristiyano? Bago mo siya awayin, kapatid. Tanungin mo muna ang iyong sarili. Tama ba na siya awayin ko? Isipin mo lang, kapatid. Kapag nakipag-away ka na bungangaan, yung mga taong nakapaligid sa iyo ay maraming nakatingin. Paano mahikayat kung ikaw ay nakikita na nakipag-away? Isang Kristiyano
worship leader, nakikipag-away, paano mo siya mahikayat? Natawa si Russell. Ano kapatid, ibahin natin ang pagtrato natin sa ating kapwa. Lalo na sa mga kaaway. Hindi na tayo dapat makiayon sa takbo ng mundo. Binago na tayo ng Diyos. Ang sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Bago na. Bago na dapat ang ating pag-iisip. Alam niyo po, yung battle, lagi, nasa isip yun eh. Lahat ng mga kaguluhan, giyera man ito, nanggagaling sa isip. God already separated us from this world as He renewing from glory to glory. Gusto ng Diyos na tayo ay maiba sa mga taong nakapaligid sa atin. If our love is only a selective and conditional, we are just like rest of the world who do not know Jesus. Totoo po yun. Kung maging selective lang ang ating pagmamahal, parang kaya natin sila. Dito po, yung po mga tao sa mundo. In Matthew 5:47, sabi rito, and if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Sabi, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang iyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa yan ng mga hentil? So, what is the use of being here? Nakikinig tayo, nag-aaral tayo ng salita. If our life is the same as the unbelievers. Useless. Di ba? Useless yung mga pinag-aaral natin kung wala tayong pagkakaiba dun sa mga unbelievers. We must rebuild for what for what the love of God. You will be like Christ. Kinakailangan, dapat kawangis natin si Kristo. Tignan niyo yung katabi niyo. Nakikitaan mo yung Christ-like sa kanya? Yung isa nangilabot. Iba, baka iba yung nakita mo. So when someone tries to do you harm, to do you harm, do them good in return. As for written in Romans 12:21, do not overcome evil and evil, but overcome evil with good. Amen? Alam po, sa aking pagtatapos, I want to end with the story, yung movie na End of the Spear. Kanina po, kagabi po, pinanood ko ito, pero yung tungnantong na ako, kinabukasan ng madaling araw, inano ko po. Tinapos ko, nandun si Sunny. Alam niyo po, ito pong movie ito, ang kwento ay yung si Steve Saint. Noong 1956 po, meron po mga missionary, 5 sila, pinatay sila ng mga Wodoni, yung pong sa Ecuador, yung mga tribo, pinatay sila. Kaya para sinabing End of the Spear, ito po yung sibat, namatay sila, pinagsisibat. Talagang hinitak sila. So ito pong si Steve Saints naka-witness po dahil nung time na yung tatay niya, si Nate Saint, ay isang piloto. So si Nate Saint po, inandog niya ang kanyang buhay sa Diyos sa pagmimisyonary. Yung pong ginagawa ng mga strategy nila, kasi dangerous people yung mga yun yung mga tribo Ang ginagawa, merong plane yung tatay ni Steve. Meron pong isang basket, kapag naglalagay po sila ng mga pagkain doon, inuhulog doon sa tribo. So ngayon, noong time na yung exchanging gifts from them,
nagkaroon sila ng pagkakataon na makalanding doon sa malapit doon sa tribong yon. So yung time na pong yon, yung kasi in short, meron pong hinahanap yung mga tribo. Akala nila yung mga white people ay pinatay yung hinahanap nila. So lumanding po yung parang parang yung maliit na airplane. So nakalanding po ron. Nung time pong yon, meron na pong galit yung mga tribo. 5 sila. Akala nila okay na dahil nung first time na sila kahit hindi nila alam yung dialect nila, akala nila ayos na. Yung pangalawang beses na pumunta sila, yung mga babae yata yun, may mga daladalang hitak, tapos nakatago yung mga lalaki, may mga sibat. Kaya nung paglanding nila, akala na ayos na, sasalubong yung mga babae, sinalubong ng mga hitak. Yung iba, sibat. Noong time na yon, si Steve Saints, 8 years old, nung namatay. Pero, bago namatay yung tatay niya, bago pumunta doon sa lugar na yon, kasi nakatira din sila doon sa malapit doon eh. May bahay sila doon. Nagpatayo ng bahay yung tatay niya, si Nate Saint. Ngayon, bago siya umalis, merong sinabi si Steve. Sabi niya, Daddy, kung halimbawang lulusob sa atin itong mga wardoning ito, itong katutubong ito, gagamitin ba natin yung mga baril nyo? Gagamitin nyo ba yung mga baril nyo? Kasi meron silang mga pistolized na pang siguro for depensa dun sa mga animals or anong mag-a-attack sa kanila. Alam niyo po anong sabi niya, ng tatay niya? Hindi ko gagamitin. Tinanong niya, bakit? Kasi sila hindi pa handang mamatay. Pero tayo, handa na tayong mamatay. Tignan niyo po yung niya. Napakagandang movie po. Yung End of the Spear. So, isa lang naman po ito eh. Alam niyo po, sabi nga, kapag mayroong mananampalatayang buhay biruhis, mayroong maliligtas. Yung pong isang pinuno ng tribo na pumatay kay sa tatay niya, alam po anong nangyari? Kasi nung namatay yung mga 5 misyonaryo, mga asawa nila, mga anak nila, pumunta ng tribo. Sila ang nagpatuloy doon. Yung pagkikare doon sa mga tribo. Madaling salita po, yung pong pinuno na pumatay, naging mananampalataya. Nawala yung tatay ni Steve, pero pumalit na halos naging tatay niya rin, yung pinuno ng tribo. Napunta pa ng state, pinakita yung totoong mukha niya. Nagsishare ng salita. Kaya nga mga kapatid, masakit ang nangyari sa pamilyang ito, pero hindi sila nagtanim ng galit sa puso nila kasi alam nila may tutulong, may Diyos na tutulong sa kanila. Kaya po, sa atin mahirap man, pero dapat natin gawin na mahalin natin ang ating mga kaaway. Gawin natin mabuti, pag-pray natin sila, mga kapatid. Kaya, sino man dito na mayroong kaaway o matagal na kaaway o kailan lang mayroong kang nakaaway, mga kapatid, ang nais ng Diyos, kinakailangan, mahalin mo siya. Although masakit, pero dapat gawin natin. Kasi, ang Diyos ang tumitingin sa puso natin eh. Alam namin masaya ka eh. Pero, behind that, meron ka palang kaaway. Pero ang Diyos, alam niya lahat. Kaya ang Diyos, nais niya sa oras na ito, kung ano man, meron tayong naging kaaway noon pa man, mga magulang natin, mga kaibigan natin, mga churchmate natin, kahit sabihin mo na malit lang to, kasi lalaki ito kapag hindi mo isinuko sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung meron man tayo sa oras na ito, I want to pray for you and also pray. Kung sino man, tayo po yumuko
Suko natin sa Diyos ang mga bagay nito. Sa ilang sandali, tayo manahimik, makipag-isa or makipagbulay sa ating Panginoon. Kung ano man o hindi mo naisuko na meron ka palang kaaway, ang Diyos nakikinig ngayon sa oras na ito. Manalangin ka, kapatid. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, salamat sa mga salita mo, Diyos. Narinig namin, Panginoon, ang pagmamahal mo sa bawat tao, Panginoon, sa mundong ito, Diyos. Marapat lang, Panginoon, na kami po ay magmahal din, O Lord, sa mga kaaway namin. Lord, darito po ang aking mga kapatid. Ano man, O Diyos, ang mga bagay na hadlang, O Diyos, lalo-lalo po, Panginoon, napaka-laking hadlang, O Diyos, ang mayroong kaming kaaway, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan niyo po sila, Lord, na maging malakas, O Diyos, upang maipakita, O Diyos, kung ano yung sinimula mo sa amin. Unang-una, yung pag-ibig, O Diyos, na ipinagkaloob mo sa amin, O God. Nawa, ang pag-ibig na ito, Panginoon, ay siya rin naming maibahagi, lalong-lalo po, sa mga kaaway namin, O God. Salamat, O Diyos, nabuksan ang bawat puso, ang bawat isip, O Lord, patungkol po, O Diyos, sa mga kaaway namin, O God. Hallelujah. Meron po rito na for the very first time ay meron po tayong bisita rito. May mga bisita po. Taas lang po yung mga kamay kung sino po yung mga bisita. Amen. 2, 3. Amen. Alam niyo po, mahal kayo ng Diyos. Isa lang. Mahal kayo ng Diyos. Kaya kayo dinala rito dahil sa kanyang pagmamahal. Gaya po ng sinabi ko, hindi mo magawang mahalin ang iyong kaaway kung wala kang relasyon sa Diyos. Although okay, magagawa mo siyang mahalin for how many days, how many months, how many years. Pero, kung may relasyon ka sa Diyos, ito ay pangmatagalan na maibig mo ang iyong kaaway. Kaya, sino man rito gustong tumanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, mga kapatid, ang Diyos, nais niya ay makasama ka niya. Nais ng Diyos na ikaw ay mapasa ka niya. Kaya sino man po ang gustong tumanggap sa Panginoon, raise your hand. Huwag mo tayong mahiya. Alam niyo po, ang kaligtasan na hindi po bukas. Ngayon, ang kaligtasan na sinasabi ng Diyos. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang buhay natin. Pero kung gusto mong makisigurado na ang kaligtasan ito ay nasa iyo, tanggapin mo ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen. Kung naiya ka man, kung sino ka man, mahal ka ng Diyos, sa oras na ito, gawin mo ang panalangin, ang aking bibigkasin na panalangin, bilang pagtanggap mo sa Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo ko na magkaroon ng relasyon sa iyo
Buksan mo ang aking puso, buksan mo ang aking isipan. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakasala ko. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon.